So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito, sobrang kapal po talaga ng muka ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? So, ngayon, pinababalik po ngayon ng COA yung perang nakulimbat ni Sara Duterte nung siya po ay Deputy Secretary pa. Tandaan niyo si Sara Duterte, sinto-sinto po ito. Sabi ni Sara Duterte nung nakaraan, si Kibuloy daw po ay nasa langit. Di ba? Tinatanong ng maayos, di ba? Tinatanong ng maayos si Sara Duterte kung nasaan si Kibuloy. Ang sagot ni Sara Duterte, nasa langit. Yun naman pala, siya pala yung nasa langit kasi po, sangkatutak pala ninakaw po sa taong bayan. Alam niyo kung magkano? Magkano? 246 million po. Ayun mas malaki ito sa confidential fund. So wala namang problema yan kasi si Duterte nga meron 2.2 billion pesos eh. Ito, barya lang to. 246 million. Barya lang sa mga Duterte yan. So ngayon mga kababayan, no? So ano bang kwento nito? Ano bang kwento nito? So ang kwento nito mga kababayan nito Okay. The Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million fund to have been maintained in unauthorized and unnecessary and dormant bank accounts as the end of 2023. So ibig sabihin nito mga kababayan, 2023, si Sara Duterte pa yung Deputy Secretary dito. At itong balita na 'to mga kababayan bago lang 'to kasi ito ay nabalita ngayong araw lang, September 8, 2024. Okay? So sabi dito a total of 246 cash in bank balance, 'di ba? Was not reverted to the National Treasury contrary to the existing laws, rules and regulations in the COA. Kasi mga kababayan, no, ito so ngayon tatanungin ninyo kung saan ba galing yung 246 million na yan. Kasi mga kababayan, 'di ba? Ang sabi kasi ng natin, karamihan tayo, ang sabi natin at ang alam natin na yung DepEd po, na yung mga public schools po ay libre. Actually totoo naman 'yon, libre naman po yung public schools. Pero meron pa rin pong binabayaran yung mga parents para makapasok po ang estudyante sa public schools. Maliit lang, 'di ba? Siguro mga 300 or 500 lang ata. Hindi lang ako sure doon, no. At isama mo pa diyan yung mga fundraising. Yung 'di ba minsan meron sa mga public schools yung mga pabingo, 'di ba yung mga beauty contest sa mga estudyante, 'di ba meron 'yan. So fundraising din po 'yon. So yung ibig sabihin mga kababayan, kumikita po yung DepEd. May pinapasok po na pera yung DepEd. At base po sa batas natin mga kababayan, dapat po yung perang pumapasok po sa DepEd or sa anong ahensya ng gobyerno, dapat po ay pinapasok po yan sa National Treasury. So ito galing ito sa Section 4 ng GAA. So sabi dito sa Section 4, receipts and revenues collected by agencies. As a general rule, all fees, charges, assessment, and other receipts or revenues collected by departments, bureaus, and offices of the national government, including constitutional offices enjoying fiscal autonomy in the exercise of their mandated function, as such as rates as now may be approved by appropriate approving shall be deposited with the National Treasury. So sa lahat po ng mga kinita po ng DepEd, dapat po talaga ipapasok po yan sa National Treasury. Pero ang ginawa po ni Sara Duterte, hindi niya po ginawa yon. Ang ginawa ni Sara Duterte, pinasok niya po sa bank account niya. Sa bank account niya mismo. Pinasok niya yung ibang pera doon. O di ba? Kasi mga kababayan, hindi kasi pwede yon. Kasi una sa lahat, every year, kumukuha po ng pera ang isang ahensya ng gobyerno sa National Treasury, sa national government. 'Di ba every year meron pong budget na nilalaan sa isang ahensya ng gobyerno at ito po ay nagkakaroon po ng budget hearing sa Kongreso. Pero ang ginawa po ni Sara Duterte mga kababayan, para makadagdag ng pondo sa kanya, hindi niya po pinasok yung pera na yan sa National Treasury. So, anong nangyari dito, pinasok niya sa bangko niya. Dapat dun pala mga kababayan, impeachable offense na to eh. Di ba? Agree ba kayo doon? Sabi na ng batas natin, sabi na nga ng GAA sa Section 4, dapat ipapasok mo sa bank account ng National Treasury, hindi sa bank account mo.
Oh, so ngayon mga kababayan, tignan nyo actually kasi mga ka-streetwise, nabalitan na po yan last year pa. Nung last year mga kababayan, okay, COA flags DepEd over unauthorized bank accounts with 362 million. So, nung 2023, meron 262 million. So, yung iba doon, naibalik na pala ni Sara Duterte. Nag-iwan pa rin siya ng 200, magkano yung naiwan niya? 200, 246 million. Ibig sabihin nun, almost 100 million lang po yung naibalik niya. Di pala almost, more than. Mga 120 million lang. At dito mga kababayan, nakalagay dito okay? Based on COA summary, at least 279 million in the unauthorized bank accounts were being kept by the Office of the Secretary. Ayan ang linaw So, sino ba yung Deputy Secretary nun? Si Sara Duterte. Ayun ang linaw Based on COA summary, at least 279 million in the unauthorized bank accounts were being kept by the Office of the Secretary. So, sino ba yung Office of the Secretary nun? Si Sara Duterte po yun. Isipin nyo mga kababayan, di ba? Ang kapal na nga ng mukha, ang boba-boba pa, makati pa pala yung kamay. Magnanakaw pala mga kababayan. Kasi una mga ka-streetways, ito yung sinasabi ko Alam nyo na palang merong batas na dapat ang kinikita ng DepEd dapat pinapasok sa National Treasury. Pero ang ginawa ni Sara Duterte, pinasok niya sa bank account niya. So doon pa lang mga kababayan, makikita na po natin na merong intensyon. Na meron po talagang intensyon na magnakaw si Sara Duterte. Not unless na binalik niya yung pera. Yun nga lang mga kababayan, from 300 million noong 2023, ang naibalik niya lang po dito is 100 million lang. So may naiwan pa sa bank account niya. Grabe naman to, kleptomaniac. Pero well, ayan ang pinakamagandang pangalan nito. Pinakamagandang ibansag kay Sara Duterte yung kleptomaniac, di ba? So ngayon mga kababayan, di ba? Ang kati pala ng kamay mong babae ka, di ba? So ngayon, mga streetways, isipin mo, di ba? Pag nanakaw ka ng alas sa bank account mo pa nilagay. Kasi bawal kasi yun. Kaya nga meron kang budget every year. So dapat, mag-stick ka doon sa budget mo. Ang ginawa ni Sara Duterte, ginawa niyang fundraising yung DepEd, di ba? Para sa bank account niya. Oh. So ngayon, mga kababayan, sabi pa dito So ngayon, actually, hindi lang ito yung nangyari kay Sara Duterte. Meron pang iba dito. Kanina rin, nabalita rin to kanina. COA flags DepEd for 4.3 billion document issues. Ito na-flag si Sara Duterte dito. 4.3 billion naman sa DepEd. Ito, sasagutin niya pa to. Tapos, meron pa siyang 73 million sa confidential fund. May problema talaga si Sara, mga kababayan. Tapos alam nyo ba? Kung anong sasagot ni Sara Duterte? Ang sagot ni Sara Duterte dito, Philippine Vice President decries political harassment against her family. Mga kababayan, boba ka talaga, no? Boba talaga to Imbis na sagutin ni Sara Duterte yung mga sinasabi niyang pagnanakaw, at ito na-flag ito ng COA. Ang sagot niya lang po, political harassment. Sa tingin niyo ba political harassment pa ba 'yon? 'Di ba? 200 million pera ng DepEd nasa bank account mo. 'Di ba? 73 million ang hindi mo ma-explain sa confidential fund. At billion of pesos doon sa problema mo sa DepEd na isa pa, sabi ng COA. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon political harassment? Bobo ka ba? Hindi nga, 'di ba? Itong sinasabi itong sinasabi ng COA, mga kababayan, dokumentado ito. Dokumentado po ito ng COA. Ito yung mga bagay na dapat mo sinasagot, tapos sasagot mo, political harassment? Di ba? Nagpasok ka ng pera sa bank account mo sa DepEd, political harassment? Ginamit mo yung confidential fund
na hindi ka sumusunod sa guidelines nasita ka, political harassment? Ewan ko na lang mga kababayan 'no, ako naniniwala naman ako 'no, na sa paghuli po kay Kibuloy naniniwala po ako na mababawasan na rin po yung mga DDS. Kasi mawawalan po ngayon ng pondo itong mga DDS na 'to, 'di ba? Kasi nga ano 'yan, mga bayad po 'yan, 'Di ba yung mga DDS vlogger mga kababayan, mga bayad po ni Kibuloy 'yan. Naniniwala ako do'n mga bayad po ni Kibuloy 'yan. So ngayon, isa po sa mga trabaho po ng mga DDS vlogger ay protektahan si Sara Duterte. So ngayon dahil na nga nahuli na nga si Kibuloy, mababawasan po yung mga taong sumusuporta kay Sara Duterte. At sana mga kababayan, ito na po ang isa sa magiging hakbang natin para maliwanagan na po yung mga kababayan nating mga DDS na magnanakaw po talaga itong mga Duterte. 'Di ba? Well, 'di ba kababayan, may mga DDS na nagko-comment ngayon, tatanga-tanga kayo. Tanga-tanga niyo talaga 'no? So yun mga kababayan 'no, so maraming salamat sa inyong lahat. So diyan po sa 2,300 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to, diyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi niyo nga po dito sa political harassment daw po ni Sara Duterte, pero billion of pesos na yung na-flag sa kanya ng COA at 200 million naman po ang pinababalik po ng DepEd. O 'di ba? Kita niyo 'to, parang ganyan may DDS dito tatanga-tanga. 'Pag ako nagko-content ako mga kababayan, meron po akong ebidensya, 'di ba? Meron akong ebidensya. Kanina pinakita ko na kanina, may ebidensya tayo na si Kibuloy sumuko na. Nagpakita ako ng ebidensya kanina na si, Davao Mafia ay totoo. Tapos nagpakita rin ako ng ebidensya na si Sara Duterte po ay na-flag ng COA at pinababalik yung pera, 'di ba? Pinababalik ng pera ng COA yung nakuhang pera ni Sara Duterte sa DepEd. Tanga-tanga kayo, bobo kayong mga DDS kayo. So thank you mga kababayan. So maraming salamat sa inyong lahat. Kita na lang ulit tayo sa Team Replay tsaka sa next live natin, sa susunod po na live stream natin bukas.